Ang makasariling leon. Noong unang panahon, may limang hayop na naninirahan sa gubat. Ito ay sila leon, tigre, ahas, agila, at si oso. Sila ay matalik na magkakaibigan. At sila ay lagi naghahati sa kanilang mga pagkain. Isang araw, umalis sila sa kanilang tirahan upang manghuli ng makakain nila. Sila ay maraming nakuhang laman ng hayop para sa kanilang umagahan. Umalis ang magkakaibigan upang kumuha ng maiinom, maliban kay Leon. Ngunit sa sobrang gutom ni Leon, ay hindi niya naisip ang kanyang mga kaibigan. Inubos niya ang pagkain na pinaghirapan nilang lahat. Naging makasarili si Leon, at hindi niya inisip ang kanyang mga kaibigan. Nagutom din at halos di pa kumakain. Pagbalik ng mga kaibigan ni Leon, ay laking gulat nila na puro buto na lang ang natira. Nagalit ang mga kaibigan ni Leon sa kanya dahil sa makasarili ito. Kaya ang ginawa nila ay nanghula sila ulit na makakain nila. At kinain nila ito sa tabi ng lawa. Nang mayari na silang kumain, ay nakaramdam sila ng labis na pagkaantok. Dahil sa sobrang kabusugan, sa sobrang himbing ng kanilang tulog, hindi nila namalayan napaparating na pala si Leon sa kanila. Nang biglang sumigaw ng napakalakas si Leon dahil sa galit. Nagising ang mga kaibigan ni Leon dahil sa sigaw niya. Kaya naman bigla ni Leon naisip na pwede niyang gamitin ang pagsigaw sa mga kaibigan nito upang panakot sa mga kaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Leon para utusan ang kanyang mga kaibigan na kumuha ng makakain nila. Ngunit ang iba ay hindi pumayag dahil hindi patas ang gusto ni Leon. Dahil dito, sumigaw na napakalakas si Leon. Natakot ang mga kaibigan ni Leon sa kanyang pagsigaw. Walang nagawa ang mga kaibigan ni Leon at sumunod na lamang sa inuutos ni Leon. Habang naglalakbay ang mga kaibigan ni Leon, ay pinag-uusapan nila si Leon dahil sa kakaibang asal nito sa kanila. Ngunit si Tigre ay hindi nakinig at pinagtanggol si Leon. Maya-maya, narating na nila ang pupuntahan nila. Nang huli sila ng makakain nila. Maya-maya ay nakauwi din sila at may kasama na ring tubig upang hindi na maulit ang nangyari sa kanilang magkakaibigan. Hindi nga naulit ang mga nangyari kahapon. Ngunit ang ginawa naman nila yan ay pinaghati-hati niya ang mga pagkain at tubig. Ngunit mas marami ang kay Leon kaysa sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang mga kaibigan ni Leon ay hindi nasiyahan sa kanyang ginawa. Kaya pagkayari nilang kumain, ay umalis ang apat ng kaibigan ni Leon para mag-usap-usap.
Napag-isipan nila na turuan na leksyon si Leon. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay bumalik na sila kay Leon. Kinagabihan, pinauna nila si Leon makatulog upang sila ay maglayas at maganda sa kanilang mga gagawin. Kinaumagahan, nagising si Leon na wala na ang mga kaibigan niya. Naisip ni Leon na baka nanghuli na ang mga kaibigan niya ng mga makakain nila. Kaya imbes na mag-alala ay naghintay na lamang siya. Hindi nagtagal, nagtaka na si Leon kung bakit sobrang tagal ng mga ito bumalik. Kaya inisip ni Leon na baka nasa lawa ulit ang mga kaibigan niya. Ngunit nang pagkapunta ni Leon sa lawa, ay wala ang mga kaibigan niya doon. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang lugar kung saan sila kumukuha ng mga makakain. Ngunit pagkarating ni Leon doon, ay tahimik na tahimik ang lugar na iyon. Ang ginawa na lamang ni Leon ay nanghuli ng kanyang makakain. Matapos manghuli ng kanyang makakain, ay pumunta siya sa lawa at iniisip na baka bumalik ang mga kaibigan niya. Malungkot na kumain si Leon sa lawa at hinihiling na sana bumalik ang mga kaibigan niya. At biglang nakatulog na mahimbing si Leon. Nang biglang dumating ang mga kaibigan ni Leon at sabing, "Sana ay naturuan ka na ng aral." Nang marinig ni Leon ang pamilyar na boses, at dali-dali itong tumayo sa kanyang hinihigan. Humingi ng tawad si Leon sa kanyang mga kaibigan. At siya ay pinagbigyan ng mga kanyang kaibigan. Simula noon ay naging mabuti na si Leon sa kanyang mga kaibigan. Ang wakas.